Sige, isa-isayin natin ha. Paano natin muna siguro makakaipon, 'di ba? At saka syempre madadagdagan ang ating puhunan. Gamitin po natin yung tinatawag, Grace, no, na bawas dagdag method. Okay? Sabihin mo bawas dagdag. Bawas dagdag. Bawasan natin yung mga unnecessary gastos sa ating buhay. Opo. Whether we like it or not, ilan ang anak nyo? 6 po. Ha? 6 po. Totoo to? 6? Grabe Opo. May Oo. 2 college na po ako, 2 high school, tsaka 2 elementary. Eh grabe, ilang taong ka nung kinasal? Secret. 18 po. Ha? 18. 18? Wow! Grabe, ang bata mo pa ha, para magkaroon ka ng college, ibang klase, para ka nga college. Ikaw nga mismo, pumukha kang college. Oo. Thank you po. College principal, hindi pa ako tapos. Ay, Joke lang ha, Ate Grace. hindi, okay lang po. Hindi, yun nga, una bawasan natin. Siyempre, Ate Grace, di ba? Kunyari, pag kumain kayo sa labas ng buong pamilya, magkano minimum? Minimum sa ano, pag magre-resto kayo. Sa 1,000 na rin po. 1,000 yung mahina. Tama? Opo. Imagine mo. Kung sample lang yan, hindi ko na sinasabing ginagawa mo ha. Pag ginagawa mo yan tuwing linggo kumakain kayo sa labas. 1,000 isang linggo, 4,000 sa isang buwan, isang taon, 48,000 yan, te. 48. Di ba? So, si Mr. ba, ano trabaho ni Mr.? May pinapasada po siyang tricycle. Tricycle. Syempre naman, imagine mo, hindi naman ganung kalaki yan. Magkano inuuwi ni Mr. sa isang araw? Minsan po, nasa 400. Pag ano naman po, pag malakas, nasa 500 to 600 po. Imagine mo, 500 na lang per day, 500 times mo ng 25 days. Ang kinikita lang ni Mr. mo, sa 14,000 a month. Di ba? Opo. So talagang so uunahin muna natin. Ang ibig ko lang sabihin, Ate Grace, check mo yung mga hindi naman talaga kailangan. Like for example, ito pa, yung mga practical lang. Kayo ba ay nagkakape? Nagkakape ba Opo. kayo? Tuwing umaga po. Magkano kada sa 7? 14 na po. 14. Ilang kayo nagkakape? Kami lang po mag-asawa. Okay, kayong dalawa. Di 30 na rin yan. 30 na sa isang araw, di ba? 30 times 30 days, 900 a month times 12 months, 10,800 a year yan, te. Napapansin mo? Nagigets mo? Kasi nga, yun nga yung kailangan nating malaman, no, mga kaiponaryo, na minsan parang pasampu-sampu, palima-lima piso, parang hindi natin napapansin. Sa totoo lang, di ba? Kahit di naman tayo magkape, okay pa naman tayo eh. Honestly, ang kape ba ay necessity or luxury? Minsan po, necessity, minsan luxury. Patay tayo dyan. Hindi ang ibig sabihin ng necessity. Pag hindi ka nagkape, hindi ka mabubuhay. Opo. Necessity. Ha? Hindi ka mabubuhay pag di ka nakape? Sakit ko sa ulo eh. Grabe, ibang klase ka talaga kausap. Hindi, kung ang tubig, syempre necessity yan. Hindi mo pwede sabihin, hindi pwedeng uminom. Pero ang kape is more of the luxury. Di ba? Kunyari, kumain sa bahay, necessity, luxury. Necessity po yun. Kumain sa labas, necessity, luxury. Yun nga. Luxury po yun. So, nagigets mo, Ate Grace? Kaya pansinin mo yung mga maliliit na ginagastos natin araw-araw na hindi mo napapansin. That's number 1. Nasa sa'yo yan, ha? Kanya-kanya diskarte yan. Bawas muna. Diba? Pangalawa, dagdag. Ang ibig sabihin ng dagdag, talaga kailangan mo magdagdag talaga ng income. Wala. Ate, kahit nasabihin mo sa akin, ibigay mo yung sitwasyon mo sa akin na may mini store ka, tapos may sweldo si mister mo, siguro ang combined income nyo per month nasa 20 plus thousand. Tama ba? Kahit ng combined. Pero sa 6 na anak, Himalayan, di ko nga alam kung paano nyo napagkakasya. Kailangan madagdagan talagang income nyo. At panalangin natin na yung college mo sana, yung college nyo kumikita na ba? Hindi pa. Hindi pa po. Malapit na pong graduate. Pero dapat, alam mo, dapat turuan mo na yung anak mo. Sa panahon ngayon ng computer, kahit na bata pa sila, nasa bahay sila, pwede na silang kumita. Alam mo, pwede na silang gumawa ng mga tinatawag na graphics, design, video editing, copywriting. Pwede na sila mag-aral.
sinasayang lang nila yung oras nila sa pagko-computer na naglalaro lang ng gaming, nanonood lang ng TikTok. Pwede na, ang dami ng opportunity ngayon. So yan ang kailangan, bawas dagdag. Ano pa yung pangalawang katanungan mo, Ate Grace? Paano po yung tamang paraan ng pag-iipon? Ayun nga, ang tamang pamamaraan naman ng pag-iipon is priority. Ang ibig sabihin ng priority, ipa-prioritize muna ang ipon bago gumastos. Ang formula na gagamitin po natin is income minus savings equivalent to expense. Pag pumasok po ang income, tapos itatabi mo muna. Kunyari, let's say, mag-umpisa ka kahit sa 5% muna. 5%. Alam ko, maliit po siya, pero at least abot kaya. So, kunyari, ang kinikita nyo, 20 mil sa isang buwan, 1,000 itabi mo, ang gagastusin mo lang 19,000. 19,000 lang ang pwede mong gastusin. So in other words, Ate Grace, huwag mo uunahin yung paggastos mo. Pag inuna mo yung paggastos mo, ni pisong duling walang matitira. At baka sabihin mo naman, ay 1,000 naman, ay liit-liit naman, ano magagawa ng 1,000? Alam mo, 1,000, pwede na ipuhunan yan. Pwede ka na gumawa ng ice candy. Pwede ka na rin gumawa ng kakanin. Pwede mo na ibenta. At pag binenta mo yan, pwede dumoble 1,000 mo. Pwede ka na rin mag-barbecue. 'Di ba? Since may tindahan ka ba? May tindahan ka? Opo, mini store po siya. Oh, may mini store ka. Pwede ka na siguro magbenta ng barbecue sa labas. 'Di ba? Kung since puntahan ka naman ng tao, magdagdag ka na magdagdag ng pwede mong ibenta para madagdagan ang income mo.